to God. Verses 11 and 12. Verses 11 and 12. Sabi po roon, una, sabi doon, work hard and do not be lazy. Magpakasipag ka at huwag kang maging tamad. Ito po ang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Work hard and do not be lazy. Sa totoo lang po, walang mananampalataya na tamad. Mahirap po sa isang mananampalataya ang tamad. Dapat po ang isang mananampalataya masipag. Sabi ko nga po ay dapat inaasikaso natin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Work hard and do not be lazy. Sabi sa verse 11, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Then sabi doon, don't burn out. Keep yourselves fueled and aflame. Don't burn out. Talagang dapat nating pinapalagi ang sabi nga, may fuel, may gasolina, at naglilingas, nag-aapoy ang ating paglilingkod sa Panginoon. So, serve the Lord with a heart full of devotion. Not just serving, but full of devotion. Sabi ng TEV, serve the Lord with a heart full of devotion. So, tanong sa atin, paano ko tayo naglilingkod sa Panginoon? Is it full of devotion? O gusto na lamang makapaglingkod? So, let your hope keep you joyful. Let your hope keep you joyful. Sabi nga po ng ibang salin, the message, don't quit in hard times. Ang ganda ko ng salin, don't quit in hard times. Saan po ba nag-quit tayo? Sa madali po ba, dinataanan o pagkamahirap? Di ba pagkamahirap, yung ito ay pagod na at nahihirapan? Nasabi ng salita ng Diyos, don't quit in hard times. So mga kapatid, let your hope keep you joyful. Then, be patient in your troubles. Maging matyaga sa iyong dalahin, sa iyong mga kaguluhan sa buhay. Maging matyaga. Panghuli, pray at all times. So, dapat po tayo na nalangin sa bawat, sa lahat ng pagkakataon. So, ano po sabi ng verse 12 o verse 11? O verse 12, mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. To whom do we express our love? First, to God. Dapat po ang Panginoon ang una natin pinagpapakitaan ng ating pagmamahal. Kung lilista po ninyo ang 5 bagay na inyong minamahal, sino po kaya ang una? Maaaring sabihin natin na una si Lord. Wala po bang mascara? Totoo po kayang si Lord ang nauna? Kape sa umakan. Sino po ang una natin ipapakitaan ng ating pagmamahal? Lalo higit po sa ating mga tatay. Mahalaga po na unang mahalin natin sa ating mga buhay, walang iba kundi ang Panginoon, ang mga asawa. To whom do we express our love? First, to God. Pangalawa, to believers, mga mananampalataya. Sabi doon, be devoted to one another in brotherly love. In verse 10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. At paano may ipakita yon? Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, be devoted to one another in brotherly love. Pangalawa, share with God's people who are in need. May nangangailangan, dapat pong tulungan, bahaginan. So, naalala po natin yung istorya ng Acts chapter 2. Ang sabi ng salita ng Panginoon, even in chapter 5, wala pong mananampalataya o walang mananampalataya ng panahon yun na naghihirap. Bakit po? Ang sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat sila ay nagtutulungan. Walang naghihirapos, walang nagugutom. Bakit nakikita kasi nila ang kanilang pagtutulungan sa isa't isa? Pangatlo, practice hospitality. Practice hospitality. So,
rito na ang context na po nito sa Roma, sabi ng ibang salin, na yung sa pagiging hospitable ay may mga taong may dalang sulat. Halimbawa, aking kapatiran galing Bicol, kaya galing Mindanao, na meron akong sulat galing sa aking pastor doon, o kaya denominational leader, at daladala ko yung sulat na yun, at kung meron akong na merong rekomendasyon para sa pupuntahan kong mga mananampalataya. So pag nabasa ko yun, oo nga, ito ay padala ni kapatid na ganito, o sige. At sabi ng salita ng Panginoon, kung tatanggap ka ng bisita, huwag mo nang mabayarin ng titirhan. So yun po ang ibig sabihin dito po sa konteksto nito. So sabi pa, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Rejoice with those who rejoice. Sa totoo lang po mga kapatid, isa sa mga kahinaan ng Pilipino, yung bang makikalakas sa mga taong nagtagumpay. Pero pagka yung isang tao ay nasa nagsulupasay at naghihirap para mas madaling pagtawanan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, na kung merong nagagalak, dapat ka rin magalak. At kung merong naghihinagpis, dapat ka rin maghinagpis. So kaya nga po yung tatawag sa atin, masamang ugali ng Pinoy crab mentality. Yung bang pagka minaangat ng konti, talagang hindi lang kayo. Sa mga mananampalataya po ba, may ganun ding masamang pag-uugali. Sa totoo lang po, hindi makakatulong sa atin yung mga mananampalataya. Parang, sikat na hindi natin lagi nasa Bible study. Kaya nagsasabi ko sa kanila. Ano yung pinagagawa nito at lagi na puro gawain. At minsan ay ginagawa ng kwento. Sa masamang pag-uugali. At panghuli, do not be proud but be willing to associate with people of low position. Do not be proud. Huwag maging mayabang. So ito po ang kalaban ng kapakumbabaan. So, to whom do we express our love? First, to God. Pangalawa sa mga verse. Pangatlo, kung medyo mahirap-hirap, enemies. Is it to love our enemies? Dali mo bang magmahal ng kaaway? Sabi ng Bible, bless those who persecute you. Ang sabi ng verse 14, binan po natin yung verse 14, sabi dyan, idalangin ninyo ang mga umusik sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Sa iba pong salin, ang sabi rito ay, yung bang, pag ikaw ay humihinga under your breath, yung bang pagka napahamak, halimbawa kaaway mo, at napahamak, hindi ka nagsasalita, pero under your breath, yung bang sa panloob mo, sinasabi mo na, nakuha mo. Nakabawi din ako. Sabi ko na eh. Yung bang sa butuan ng iyong puso, yun ang iyong sinasabi. Pati ko ba yung ating naranasan mga kapatid? Minsan. Gano'n po madalas minsan. Sabi nga po, don't hit back. Don't hit back. Literal yung patama sa likod. Discover beauty in everyone. So para hindi mo siya atakahin sa likod, tingnan mo at hanapin kung ano ang maganda sa kanya. Yun po ang susi. Kasi kung titingnan mo yung mabuting pag-uugali ng tao, naalala mo nung nakaraan. Talagang walang-wala kami. Tumulong sa amin. Nung wala kami makain, ito nagdala ng bigas. Yung bang mga mabubuting bagay na nagawa sa'yo, dapat ay iyong inaalala. Pangalawa, siguro taong ito ay meron din namang magandang bagay sa kanyang buhay. Sabi nga, discover beauty in everyone. So mga kapatid, love your enemies. So,
take revenge. Huwag kang magiganti. Our scriptures tell us that if you see your enemy hungry, go buy that person lunch. Lunch pa ha? Or if he's thirsty, give him a drink. Your generosity will surprise him with goodness. Sabi ng The Message translation. So, that if you see your enemy hungry, go buy that person lunch. Madali po bang gawin nyo? Na mayroong kang kaaway, pagkatapos alam mong gutom na gutom, eh, bibili ka ng some boxes pa, o kaya sa Pizza Hut. You know? Pagkatapos bibili ka yung pinakamahal, yung pinakamarapad na pizza, dadali mo sa kanila. Ito ay walang makain ngayon, ito yung maaari kong ibigay sa iyo. Siyempre, may kasama na po yung soft drinks. So, madali po bang gawin nyo sa mga kaaway? Madali po ba? Ang tanong sa atin, why is it too hard to love our enemies? Sabi ng iba, mahalin daw ang kaaway, o si Satanas, dapat mahalin. Hindi o, mali pong doktrina yun. Pero ang konteksto po ay, why is it too hard to love our enemies? Ba't mahirap mahalin yung ating mga kaaway, yung ating mga kalaban, yung ating mga nakasasakit sa atin? Bakit po mahirap silang mahalin? Pero sa totoo lang po, gaya ng aking sinabi kanina, sinabi ng salita ng Panginoon, agape love is act of the will. It is volitional. Talagang intentional. Yung ba kahit ayaw mo kong mahalin, mamahalin kita. Kahit ayaw na ayaw mo sa akin, ay gugustuhin kita. Posible po ba yun? Posible po ba yun? Sa totoo lang, no, mahirap magmahal ng kaaway. What makes it easier for us to love our enemies? Ano po pwede makatulong sa atin? At maging madali para sa atin na magmahal ng kaaway. It is easy when you follow Christ's example. Madali magmahal ng kaaway kung ating gagawin ang ginawa ni Kristo. Just imagine na itong mga tao ito, nung si Jesus Christ ay pumasok sa Jerusalem, naglatag ng kanilang mga balabal, mga sanga-sanga ng puno. And still, pagdating nila sa harapan ng mga tao, ipako sa krus. At alam natin na simula noon, napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Naranasan niya ang sagpalit. At sabi sa original translation, they kept on beating. Talagang tuloy-tuloy ang suntok sa ating Panginoong Kristo. Naranasan na habang pasa ng krus, dinuduraan, pinagupit. Pero sabi niya doon siya nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila pagdating nila. Grabe ang pagmamahal ng ating Panginoon. Matthew 5:48 o 43-48. Narinig na ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kabuotan ng iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko sa amin ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisinig niya ang araw sa masama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang silamang inyong iibigin, ang wala ang inyong iintayin. Wala na. Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo yung inyong mga kapatid, yung mga bumabati sa inyo, ano ang nagawa ninyo higit kaysa iba? Pareho lang naman. Yung mga kaaway, bumabati rin naman sa kanilang kakilala. Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, bayan ng inyong ama, nasa langit. Para mapatunayan na tayo mga anak ng Diyos, magpakita tayo ng pagmamahal sa ating mga tao na gagalit sa atin.
Three steps to ascertain yung love. Ano yung una? Examine your love. O our love. Ang ating mga pag-ibig ay kulang-kulang. Naguhumalsa ang ating pagnanais na ipakita ito. Sa totoo lang ako, mahirap magmahal ng asawang kumapatol pa sa iba. Is it easy to love that kind of person? Isang anak na pinayuhan mo, pinalaki mo ng maayos, pagkatapos ay magdodroga lang. Ginawa mo ng lahat, and still, ginagawa pa rin niya ang ayaw mong dapat o ayaw mong ginagawa. Mahirap magpakita ng pagmamahal sa mga taong sa tingin mo hindi ka dapat mahalin. Ganun ang tao. Pero kung titingnan natin ang ating mga sarili, gaya ng pagmamahal sa ating Diyos, mga kapatid, magaling mo. Hanggang sa atin, kumusta naman ang ating pagmamahal sa Diyos? Kumusta ang ating relasyon sa Panginoon? Ang ating mga pag-ibig sa Kanya, iaanggap-anggap. Konting gala na electric fan, pwede mamatay. Pwede kayo sa isang bihit ng bata, pwede mamatay. Sabi ng pahayag, chapter 2, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtataga. Alam ko namumuhi ka sa masasama, sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mo sila ay bulaan. Alam ko yung matyaga ka, pagtinis ng maraming hirap, alam-alam sa akin, at hindi nalulipay. Sabi ng Panginoon doon sa church sa kanyang sinulatan. Pero sabi niya, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa inyo, o sa iyo. Nanlalapit ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisiyan mo, talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mo muli ang ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pahiriyan ako at alisin ko ang nalalagyan ng iyong ginawa. Sabi ng verse 4, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal. Tulad ng dati. Mahal ba natin ang Panginoon? O tayo ay nalalamig sa ating pagmamahal sa Panginoon? Nakikisama sa panahon, malamig. Kung nirate po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon, sa 1 to 10, ito ang pinakamataas. Kasang kaya tayo? Mga kapatid, ang Panginoon ay lagi naghihintay sa atin. Hindi siya katulad ng tao na kapag ginawa natin ng masama, ayaw na siya. Hindi ko ng Panginoon. God is a God, second chance. Kasi palagay mo, kapatid, ngayong umaga, kung susuin mo ang iyong sarili, at ikay nalalamig sa Panginoon, may panahon pa para bumalik sa Kanya. Ang pagmamahal ko sa Panginoon ay hindi lamang na ipakita na ikaw ay lagi naglilingkod sa Kanya. This is something na babalik tayo sa Romans chapter 12, verse 1. Nasabi doon, ialay mo ang iyong buhay bilang handog na buhay, banal at kaligutin sa Kanya. Mahirap sabihin sa Panginoon, Lord, mahal kita, and yet kumakayon ka sa takbo ng mundong ito. Napakataliwa sa ating sinasabi. Mahirap magpakita ng pagmamahal sa tao kung sasabihin mo, mahal kita, and yet wala kang namang ginagawang mabuting bagay. Mga kapatid, suriin po natin ang ating mga sarili. Actually, hindi po natin kaya suriin ang puso ng iyong kapwa, ng iyong kapatid. Pero yung puso mo, ikaw lang ang pwede magsuri sa harap ng ating Diyos. I want you to pause for a moment. Siyasabit po natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Diyos. Mga kapatid,
Sa tingin natin, napag-alaman natin, tayo nalalamig ng ating pag-ibig. Anong balik tayo sa Panginoon? Mahirap magpakita ng pagmamahal sa ating asawa at sa ating kapwa, kasambahay. Kung una sa lahat, malayo ang ating pag-ibig sa Panginoon. Manalangin po tayo sa Panginoon ang personal na mga dito. Tingnan po natin kung sa bahagi ng ating buhay na maaari natin ilapat ang ating narinig sa salita ng Diyos. Maaaring meron tayong mga hinamumuhian o kaya kinagagalitan ng mga tao sa ating buhay. Suriin po natin tingnan. Sino mga tao na ating madalas nakakagalit o maaaring matagal na panahon na hanggang may daladala pa rin natin ang ating sama ng loob. Mga kapatid, it's time to forgive. Ito ang pagkakataon para tayo ay gumaling sa ating mga pusong sugatan. Makipag-usap ito sa kanila. Napailan niya kami para po sa ating response.